Napakaraming tao ang gusto ng blessings mula sa Diyos, pero ayaw naman nilang sumunod sa kanyang kalooban. Gusto nila ng peace, gusto nilang protection at provision, pero ayaw naman nilang tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Hari at Panginoon ng kanilang buhay. At ito po mismo, mga kapatid, ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus sa Book of Matthew chapter 21 verse 33 to 46, ang parable of the wicked tenants. Ano po? Nagkwento po ang Panginoong Hesus tungkol sa isang landowner na merong vineyard o isang ubasan at pinagkatiwala niya po ito sa mga tenants habang siya ay naglakbay. Ano po? At pagdating ng panahon ng anihan, nagsugo ang may-ari ng mga servants para kunin ang bunga ng vineyard. Pero imbis na igalang sila ng mga tenants ng ubasan, sinaktan, binugbog at pinatay pa ng mga tenants ang mga isinugong servants ng may-ari. Kahit sa huli, nagpasya ang may-ari na isugo ang kanyang sariling anak sapagkat iniisip niyang igagalang nila ito. Ngunit sinabi ng mga tenants, patayin natin siya para mapasa atin ang mana, at pinatay nila ang anak. Mga kapatid, malinaw po ang ibig sabihin at mensahe po nito para sa bawat isa sa atin. Ang vineyard po ay sumisimbolo sa bayan ng Diyos. At ang mga servants naman po ay mga propeta o mga lingkod na isinugo ng Diyos. At ang anak ay walang iba, hindi ang Panginoong Hesukristo po mismo. Paulit-ulit na nagsugo ang Diyos ng kanyang mga mensahe para tawagin ang mga tao sa pagsisisi at pagsunod. Ano po? Ngunit maraming tao po ang dumanggi at sa huli, sinugo niya ang kanyang sariling anak. Sino po yun? Ang Panginoong Hesukristo. Pero kahit siya ay itinakwil din, ipinako sa krus at pinatay. Sabi nga po sa John chapter 1 verse 11, He came to His own, but His own did not receive Him. Kahit mga kapatid, ang pagtanggay po sa ating Panginoong Hesus ay hindi maliit na bagay. Ano po? Sapagkat ito po ay may kasamang judgment. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, pero siya rin po ay banal at makatarungan. Sabi nga po sa Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must save. Ano po? Dahil tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang daan ng kaligtasan at ang magandang balita po, kapatid. Ano po, na kahit tinanggihan po ang Panginoong Hesus, namatay pa rin po siya doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit mga kapatid, huwag po nating tularan ang mga wicked tenants, ano po, na matigas ang puso sa Diyos. Ngayon po na naririnig nyo ang mga salita ng Diyos, huwag nyo po itong baliwalain, mga kapatid. Buksan nyo po ang inyong puso para sa ating Panginoong Hesus, magsisi sa mga kasalanan, magpasakop sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil mga kapatid, darating ang araw ng paghuhukom. Ngunit ngayon ay araw ng biyaya. So choose Christ before it's too late, kapatid. Amen?